Kabanata 45, ang Foreshadowing of the Cross. Ang kabanatang ito ay batay sa Mateo Kapitulo 16 versikulo 13 hanggang 28, Marcos Kapitulo 8 versikulo 27 hanggang 38, Lucas Kapitulo 9 versikulo 18 hanggang 27. Ang gawain ni Kristo sa lupa ay nagmamadaling matapos. Sa harap niya, sa matingkad na balangkas, inilatag ang mga tanawin kung saan ang kanyang mga paa ay inaalagaan. Bago pa man niya isama sa kanya ang sangkatauhan, nakita niya ang buong haba ng landas na dapat niyang lakaran upang mailigtas ang nawala. Bawat hapdi na pamunit sa kanyang puso, bawat insulto na ibinuntan sa kanyang ulo, bawat kahirapan na siya ay tinawag upang tiisin, ay bukas sa kanyang paningin bago niya isinantibi ang kanyang korona at maharlikang damit, at bumaba mula sa trono, upang damitan ang kanyang pagka-Diyos kasama ng sangkatauhan. Ang landas mula sa sabsaban hanggang sa Kalbaryo ay nasa harap ng kanyang mga mata. Alam niya ang paghihirap na darating sa kanya. Alam niya ang lahat ng ito, gayunpaman sinabi niya, "Narito, ako ay pumarito." Sa volume ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin, aking kinalulugdan na gawin ang iyong kalooban. O Diyos ko, oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Awit Kapitulo 40 versikulo 7, 8. Noon pa man ay nakita na niya ang resulta ng kanyang misyon. Ang kanyang buhay sa lupa, na puno ng pagpapagal at pag-aalay ng sarili, ay pinasaya ng pag-asang hindi niya magkakaroon ng lahat ng paghihirap na ito ng walang kabuluhan. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang buhay para sa buhay ng mga tao, ibabalik niya ang mundo sa katapatan nito sa Diyos. Bagamat ang bautismo ng dugo ay dapat munang tanggapin, bagaman ang mga kasalanan ng mundo ay mabigat sa kanyang inosenteng kaluluwa, bagamat ang anino ng hindi masabi na kabihan ay nasa kanya, gayon may dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, pinili niyang tiisin ang krus, at hinamak ang kahihiyan. Mula sa mga piniling kasama ng kanyang ministeryo ang mga tagpong nakaharap sa kanya ay nakatago pa, ngunit malapit na ang panahon kung kailan dapat nilang mamasdan ang kanyang paghihirap. Dapat nilang makita siya na kanilang minahal at pinagtiwalaan, ibinigay sa mga kamay ng kanyang mga kaaway, at ibinitin sa krus ng Kalbaryo. Sa lalong madaling panahon kailangan niya silang iwanan upang harapin ang mundo ng walang ginhawa ng kanyang nakikitang presensya. Alam niya kung gaano kapait na puot at kawalan ng pananampalataya ang uusigin sa kanila, at nais niyang ihanda sila para sa kanilang mga pagsubok. Dumating na ngayon si Jesus at ang kanyang mga alagad sa isa sa mga bayan sa Caesarea Philippos. Lampas sila sa hangganan ng Galilea, sa isang rehiyon kung saan nanag ang idolatria. Dito ang mga alagad ay inalis mula sa nagkukontrol na impluensya ng Judaismo, at dinala sa mas malapit na pakikipag-ugnayan sa pag-anong pagsamba. Sa paligid nila ay kinakatawan ng mga anyo ng pamahiin na umiral sa lahat ng bahagi ng mundo. Ninanais ni Jesus na ang isang pananaw sa mga bagay na ito ay mag-akay sa kanila na madama ang kanilang pananagutan sa mga pagano. Sa kanyang pananatili sa rehiyong ito, sinikap niyang umalis sa pagtuturo sa mga tao, at italaga ang kanyang sarili ng higit pa sa kanyang mga disipulo. Sasabihin na sana niya sa kanila ang pagdurusa na naghihintay sa kanya. Ngunit una siya ay umalis na mag-isa, at nanalangin na ang kanilang mga puso ay maging handa na tanggapin ang kanyang mga salita. Sa pagsama sa kanila, hindi niya kaagad ipinaalam ang nais niyang ibahagi. Bago gawin ito, binigyan niya sila ng pagkakataong ipahayag ang kanilang pananampalataya sa kanya upang sila ay mapalakas para sa darating na pagsubok. Tinanong niya, "Sino ang sinasabi ng mga tao kung sino ako na anak ng tao?" Nakalulungkot ang mga alagad ay napilitang kilalanin na ang Israel ay nabigo na makilala ang kanilang Mesiyas. Ang ilan nga, nang makita nila ang kanyang mga himala, ay nagpahayag na siya ay anak ni David. Ang maraming tao na pinakain sa Betsaida ay nagnanais na ipahayag siya na hari ng Israel. Marami ang handang tanggapin siya bilang isang propeta, ngunit hindi nila siya pinaniwalaan bilang Mesiyas. Si Jesus ngayon ay naglagay ng pangalawang tanong, na may kaugnayan sa mga disipulo mismo, "Ngunit, ano ang sabi ninyo kung sino ako?" Sumagot si Pedro, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Mula pa noong una, naniwala si Pedro na si Jesus ang Mesiyas. Marami pang iba na nahatulan ng pangangaral ni Juan Bautista, at tumanggap kay Kristo, ay nagsimulang mag-alinlangan sa misyon ni Juan nang siya ay nakulong at pinatay, at sila ngayon ay nag-alinlangan na si Jesus ang Mesiyas.
na matagal na nilang inaasam. Marami sa mga disipulo na masigasig na umasa na si Jesus ang pumalit sa kanyang lugar sa trono ni David ay umalis sa kanya nang mapagtanto nila na siya ay walang ganoong intensyon. Ngunit si Pedro at ang kanyang mga kasama ay hindi tumalikod sa kanilang katapatan. Ang pag-aalinlangan ng mga nagpuri kahapon at hinatulan ngayon ay hindi sumisira sa pananampalataya ng tunay na tagasunod ng tagapagligtas. Ipinahayag ni Pedro, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Hindi niya hinintay na makoronahan ang kanyang Panginoon ng mga karangalan ng hari, ngunit tinanggap siya sa kanyang kahihiyan. Ipinahayag ni Pedro ang pananampalataya ng 12. Gayunpaman ang mga disipulo ay malayo pa rin sa pagkaunawa sa misyon ni Kristo. Ang pagsalungat at maling representasyon ng mga saserdote at mga pinuno, samantalang hindi nito kayang italikod sila kay Kristo, ay nagdulot pa rin sa kanila ng malaking kalituhan. Hindi nila malinaw na nakita ang kanilang daan. Ang impluwensya ng kanilang maagang pagsasanay, ang pagtuturo ng mga rabay, ang kapangyarihan ng tradisyon, ay hamarang pa rin sa kanilang pananaw sa katotohanan. Paminsan-minsan ay sumisikat sa kanila ang mahalagang sinag ng liwanag mula kay Jesus, ngunit kadalasan sila ay parang mga taong nangangapa sa gitna ng mga anino. Ngunit sa araw na ito, bago sila harapin ng malaking pagsubok sa kanilang pananampalataya, ang banal na espiritu ay sumaka kanila sa kapangyarihan. Sa kaunting panahon ng kanilang mga mata ay ibinaling sa mga bagay na nakikita, upang masdan ang mga bagay na hindi nakikita. 2 Korinto Kapitulo 4 versikulo 18. Sa ilalim ng pagkukunwari ng sangkatauhan ay naunawaan nila ang kaluwalhatian ng anak ng Diyos. Sumagot si Jesus kay Pedro, na nagsasabi, "Mapalad ka, Simon Bar-Jona, sapagkat hindi ito ipinahayag sa iyo ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit." Ang katotohanang ipinagtapat ni Pedro ay ang pundasyon ng pananampalataya ng mananampalataya. Ito ang ipinahayag mismo ni Kristo na buhay na walang hanggan. Ngunit ang pagkakaroon ng kaalamang ito ay hindi batayan para sa pagluwalhati sa sarili. Sa pamamagitan ng hindi karunungan o kabutihan ng kanyang sarili ay hindi ito nahayag kay Pedro. Hindi kailanman makakamit ng sangkatauhan, sa kanyang sarili, ang isang kaalaman sa banal. Ito ay kasing taas ng langit, anong magagawa mo? Mas malalim kaysa impyerno, ano ang maaari mong malaman? Job Kapitulo 11 versikulo 8. Ang diwa lamang ng pag-aampo ng makapaghahayag sa atin ng malalalim na bagay ng Diyos, na, hindi nakita ng mata, ni narinig ng tainga, ni pumasok sa puso ng tao. Inihayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang espiritu, sapagkat sinisiyasat ng espiritu ang lahat ng bagay, oo, ang malalalim na bagay ng Diyos. 1 Korinto Kapitulo 2 versikulo 9, Gis. Ang lihim ng Panginoon ay nasa kanila na natatakot sa Kanya, at ang katotohanang naunawaan ni Pedro ang kaluwalhatian ni Kristo ay isang katibayan na siya ay itinuro ng Diyos. Awit Kapitulo 25 versikulo 14, Juan Kapitulo 6 versikulo 45. Sa katunayan, mapalad ka, Simon Bar-Jona, sapagkat hindi ito ipinahayag sa iyo ng laman at dugo. Nagpatuloy si Jesus, "Sinasabi ko rin sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at ang mga pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban dito." Ang salitang Pedro ay nangangahulugan ng isang bato, isang gumugulong na bato. Hindi si Pedro ang bato kung saan itinatag ang simbahan. Ang mga pintuan ng impyerno ay nanag sa kanya nang itanggi niya ang kanyang Panginoon sa pamamagitan ng pagmumura at pagmumura. Ang simbahan ay itinayo sa ibabaw ng isa na kung saan ang mga pintuan ng impyerno ay hindi maaaring maneg. Ilang siglo bago dumating ang tagapagligtas, itinuro ni Moises ang bato ng kaligtasan ng Israel. Ang salmista ay umawit tungkol sa bato ng aking lakas. Isinulat ni Isaias, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, inilalagay ko sa Sayon ang isang bato, isang batong subok, isang mahalagang batong panulok, isang tiyak na pundasyon. Deuteronomio Kapitulo 32 versikulo 4, Awit Kapitulo 62 versikulo 7, Isaias Kapitulo 28 versikulo 16. Si Pedro mismo, na sumulat sa pamamagitan ng inspirasyon, ay inilapat ang hulang ito kay Jesus. Sabi niya, kung inyong natikman na ang Panginoon ay mapagbiyaya, sa kanya'y dumarating, isang batong buhay, na itinakuwil nga ng mga tao,
datapwat sa pamamagitan ng hinirang ng Diyos, na mahalaga, kayo naman, na gaya ng mga batong buhay, ay itinatayo ng isang bahay na espiritual. Unang Pedro Kapitulo 2 versikulo 3 hanggang 5, walang ibang pundasyong mailatag maliban sa inilatag, na si Jesu Kristo. Unang Korinto Kapitulo 3 versikulo 11, sa ibabaw ng batong ito, sabi ni Jesus, itatayo ko ang aking simbahan. Sa harapan ng Diyos, at lahat ng makalangit na katalinuhan, sa harapan ng hindi nakikitang hukbo ng impyerno, itinatag ni Kristo ang kanyang simbahan sa ibabaw ng buhay na bato. Ang bato na iyan ay siya mismo, ang kanyang sariling katawan, para sa atin na nabali at nabugbog. Laban sa simbahang itinayo sa pundasyong ito, ang mga pintuan ng impyerno ay hindi mananaig. Anong kahinaan ang nakita ng simbahan nang sabihin ni Kristo ang mga salitang ito? Mayroon lamang isang maliit na bilang ng mga mananampalataya, na laban sa kanila ang lahat ng kapangyarihan ng mga demonyo at masasamang tao ay ididirekta, gayunman ang mga tagasunod ni Kristo ay hindi dapat matakot. Itinayo sa ibabaw ng bato ng kanilang lakas, hindi sila maaaring ibagsak. Sa loob ng 6,000 taon, ang pananampalataya ay itinayo kay Kristo. Sa loob ng 6,000 taon ng mga baha at unos ng Satan ikong galit ay hamampas sa bato ng ating kaligtasan, ngunit hindi ito kumikibo. Ipinahayag ni Pedro ang katotohanan na siyang pundasyon ng pananampalataya ng simbahan, at pinarangalan siya ngayon ni Jesus bilang kinatawan ng buong katawan ng mga mananampalataya. Sinabi niya, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong tal-iyan sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ang mga susi ng kaharian ng langit, ay ang mga salita ni Kristo. Ang lahat ng mga salita ng banal na kasulatan ay sa Kanya, at kasama rito. Ang mga salitang ito ay may kapangyarihang magbukas at magsara ng langit. Ipinapahayag nila ang mga kondisyon kung saan tinatanggap o tinatanggihan ng mga tao. Kaya't ang gawain ng mga nangangaral ng salita ng Diyos ay amoy ng buhay tungo sa buhay o ng kamatayan sa kamatayan. Ang kanilang misyon ay may timbang na walang hanggang mga resulta. Hindi ipinagkatiwala ng tagapagligtas ang gawain ng Ebanghelyo kay Pedro ng paisa-isa. Sa ibang pagkakataon, inulit ang mga salitang sinabi kay Pedro, inilapat niya ang mga ito ng direkta sa simbahan. At gayon din sa diwa ay sinalita din sa 12 bilang mga kinatawan ng katawan ng mga mananampalataya. Kung si Jesus ay nagtalaga ng anumang espesyal na awtoridad sa isa sa mga alagad kaysa sa iba, hindi natin sila dapat matagpuan ng madalas na nakikipagtalo kung sino ang dapat na pinakadakila. Magpapasakop sana sila sa kagustuhan ng kanilang guro, at pararangalan ng kanyang pinili. Sa halip na humirang ng isa upang maging kanilang ulo, sinabi ni Kristo sa mga disipulo, huwag kayong patawag na rabay, huwag kayong patawag na Panginoon, sapagkat iisa ang inyong guro, sa makatuwid bagay si Kristo. Mateo Kapitulo 23 versikulo 8, Gs. Ang ulo ng bawat lalaki ay si Kristo. Ang Diyos, na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng mga paa ng tagapagligtas, ay nagbigay sa kanya na maging ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang kanyang katawan, ang kapuspyusan niya na pumupuno ng lahat sa lahat. Unang Korinto Kapitulo 11 versikulo 3, Efeso Kapitulo 1 versikulo 22-23. Ang simbahan ay itinayo kay Kristo bilang pundasyon nito, ito ay ang pagsunod kay Kristo bilang ulo nito. Ito ay hindi umasa sa tao, o kontrolin ng tao. Marami ang nagsasabing ang isang posisyon ng pagtitiwala sa simbahan ay nagbibigay sa kanila ng awtoridad na magdikta kung ano ang paniniwalaan ng ibang tao at kung ano ang kanilang gagawin. Ang pag-aangkin na ito ay hindi pinahihintulutan ng Diyos. Ipinahayag ng tagapagligtas, kayong lahat ay magkakapatid. Lahat ay nalantad sa tukso, at may pananagutan sa pagkakamali. Sa walang hangganang nilalang tayo makakaasa para sa patnubay. Ang bato ng pananampalataya ay ang buhay na presensya ni Kristo sa simbahan. Dito maaaring umasa ang pinakamahina, at yaong mga nag-iisip sa kanilang sarili na pinakamalakas ay magpapatunay na sila ang pinakamahina, maliban kung gagawin nila si Kristo na kanilang kahusayan. Sampein ang tao na nagtitiwala sa tao, at ginagawa ang laman na kanyang bisig. Ang Panginoon ay, ang bato, ang kanyang gawain ay sakdal. Mapalad silang lahat na nagtitiwala sa Kanya.
Jeremías Kapitulo 17 versikulo 5, Deuteronomio Kapitulo 32 versikulo 4, Awit Kapitulo 2 versikulo 12. Pagkatapos ng pagtatapat ni Pedro, inutusan ni Jesus ang mga disipulo na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ang paratang na ito ay ibinigay dahil sa determinadong pagsalansang ng mga eskriba at mga pariso. Higit pa rito, ang mga tao, at maging ang mga disipulo, ay may napakasinungaling na pagkaunawa sa Mesiyas na ang isang pampublikong pagpapahayag tungkol sa kanya ay hindi magbibigay sa kanila ng tunay na ideya ng kanyang katangian o kanyang gawain. Ngunit araw-araw ay inihahayag niya ang kanyang sarili sa kanila bilang tagapagligtas, at sa gayon ay ninais niyang bigyan sila ng tunay na pagkaunawa sa kanya bilang Mesiyas. Inaasahan pa rin ng mga alagad na maghahari si Kristo bilang isang temporal na prinsipe. Bagamat matagal na niyang itinago ang kanyang plano, naniniwala sila na hindi siya palaging mananatili sa kahirapan at kalabuan, malapit na ang panahon kung kailan niya itatatag ang kanyang kaharian. Na ang pagkapuot ng mga pari at mga rabay ay hindi kailanman magtatagumpay, na si Kristo ay itatakwil ng kanyang sariling bansa, na hahatulon. Bilang isang manlilinlang, at ipako sa krus bilang isang makasalanan, ang gayong pag-iisip na hindi kailanman naisip ng mga alagad. Ngunit ang oras ng kapangyarihan ng kadiliman ay papalapit na, at kailangang buksan ni Jesus sa kanyang mga alagad ang labanang nasa harapan nila. Siya ay malungkot habang inaabangan niya ang paglilitis. Hanggang ngayon ay pinigilan niya na ipaalam sa kanila ang anumang bagay na may kaugnayan sa kanyang pagdurusa at kamatayan. Sa kanyang pakikipag-usap kay Nicodemo ay sinabi niya, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan Kapitulo 3 versikulo 14, 15. Ngunit hindi ito narinig ng mga alagad, at kung narinig nila, hindi nila mauunawaan. Ngunit ngayon ay kasama na nila si Jesus, nakikinig sa kanyang mga salita, minamasdan ang kanyang mga gawa, hanggang, sa kabila ng kabab ang loob ng kanyang paligid, at ang pagsalungat ng mga pari at mga tao, sila ay makakaisa sa patuto ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Ngayon ay dumating na ang oras para maalis ang tabing na nagtatago sa hinaharap. Mula noon ay pinasimula ni Jesus na ipakita sa kanyang mga alagad, kung paanong siya ay kinakailangang pumunta sa Jerusalem, at magdusa ng maraming bagay sa matatanda at mga punong saserdote at mga eskriba, at patayin, at muling mabuhay sa ikatlong araw. Walang imak sa kalungkutan at pagkamangha, nakinig ang mga alagad. Tinanggap ni Kristo ang pagkilala ni Pedro sa kanya bilang anak ng Diyos, at ngayon ang kanyang mga salita na tumuturo sa kanyang pagdurusa at kamatayan ay tila hindi maintindihan. Hindi nakaimik si Peter, hinawakan niya ang kanyang guro, na parang hinihila siya pabalik mula sa kanyang nalalapit na kapahamakan, na sumisigaw, malayo nawa sa iyo, Panginoon, hindi ito mangyayari sa iyo. Minahal ni Pedro ang kanyang Panginoon, ngunit hindi siya pinuri ni Jesus sa gayon na pagpapakita ng pagnanais na protektahan siya mula sa pagdurusa. Ang mga salita ni Pedro ay hindi tulad ng isang tulong at aliw kay Jesus sa malaking pagsubok sa harap niya. Hindi sila naaayon sa layunin ng biyaya ng Diyos tungo sa isang nawawalang mundo, ni sa aral ng pagsasakripisyo sa sarili na itinuro ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang sariling halimbawa. Hindi ninais ni Pedro na makita ang krus sa gawain ni Kristo. Ang impresyon na gagawin ng kanyang mga salita ay tuwirang sumasalungat sa nais ni Kristo na gawin sa isipan ng kanyang mga tagasunod, at ang tagapagligtas ay naantig na bigkasan ang isa sa pinakamatinding pagsaway na kailanman ay lumabas mula sa kanyang mga labi, lumayo ka sa likuran ko, Satanas, ikaw ay isang katitisuran sa akin, sapagkat hindi mo ninanamnam ang mga bagay na sa Diyos, kundi yaong sa mga tao. Sinisikap ni Satanas na pahinain ang loob ni Jesus, at italikod siya sa kanyang misyon, at si Pedro, sa kanyang bulag na pag-ibig, ay nagbibigay ng tinig sa tukso. Ang prinsipe ng kasamaan ang may akda ng pag-iisip. Ang kanyang sulsol ay nasa likod ng pabigla-biglang apela na iyon. Sa ilang, inialok ni Satanas kay Kristo ang kapangyarihan ng mundo sa kondisyon na talikuran ang landas ng kahihiyan at sakripisyo. Ngayon ay inihaharap niya ang parehong tukso sa alagad ni Kristo. Sinisikap niyang ituon ang tingin ni Pedro sa makalupang kaluwalhatian, upang hindi niya makita ang krus kung saan nais ni Jesus na ibaling ang kanyang mga mata.
At sa pamamagitan ni Pedro, muling idiniin ni Satanas ang tukso kay Jesus. Ngunit hindi ito pinansin ng tagapagligtas, ang kanyang iniisip ay para sa kanyang disipulo. Si Satanas ay namagitan sa pagitan ni Pedro at ng kanyang guro, upang ang puso ng disipulo ay hindi maantig sa pangitain ng kahihiyan ni Kristo para sa kanya. Ang mga salita ni Kristo ay sinabi, hindi kay Pedro, kundi sa isa na nagsisikap na ihiwalay siya sa kanyang manunubos. Lumayo ka sa likod ko, Satanas. Hindi na pumagitna sa pagitan ko at ng aking nagkakamali na lingkod. Hayaan akong humarap kay Pedro, upang may hayag ko sa kanya ang misteryo ng aking pag-ibig. Isang mapait na aral para kay Pedro, at isa na natutunan niyang ngunit dahan-dahan, na ang landas ni Kristo sa lupa ay dumaan sa paghihirap at kahihiyan. Ang disipulo ay umiwas sa pakikasama sa kanyang Panginoon sa pagdurusa. Ngunit sa init ng apoy ng pagan ay matututunan niya ang pagpapala nito. Pagkaraan ng ilang sandali, nang ang kanyang aktibong anyo ay yumuko sa pasanin ng mga taon at pagpapagal, isinulat niya, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa maapoy na pagsubok na dumarating sa inyo upang subukan, na parang may kakaibang bagay na nangyari sa inyo, kundi magalak kayo, kung saan dahil kayo ay nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, upang, kapag ang kanyang kaluwalhatian ay nahayag, ay manggagalit din kayo ng labis na kagalakan. Unang Pedro Kapitulo 4 versikulo 12-13. Ipinaliwanag na ngayon ni Jesus sa kanyang mga disipulo na ang kanyang sariling buhay ng pag-aalis sa sarili ay isang halimbawa ng kung ano ang nararapat sa kanila. Sa pagtawag tungkol sa kanya, kasama ng mga alagad, ang mga taong matagal nang nalalapit, sinabi niya, kung ang sinuman ay gustong sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang krus ay nauugnay sa kapangyarihan ng Roma. Ito ang instrumento ng pinakamalupit at nakakahiyang anyo ng kamatayan. Ang pinakamababang mga kriminal ay kinakailangang pasanin ang krus hanggang sa lugar ng pagbitay, at kadalasan ng ito ay patong sa kanilang mga balikat, sila ay lumaban ng may desperadong karahasan, hanggang sa sila ay madaig, at ang kasangkapan ng pagpapahirap ay iginapos sa kanila. Ngunit inutusan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na pasanin ang krus at pasanin ito pagkatapos niya. Sa mga alagad, ang kanyang mga salita, bagamat malabong nauunawaan, ay itinuro ang kanilang pagpapasakop sa pinakamapait na kahihiyan, pagsuko maging hanggang sa kamatayan alang-alang kay Kristo. Wala nang ganap na pagsuko sa sarili ang may larawan ng mga salita ng tagapagligtas. Ngunit ang lahat ng ito ay tinanggap niya para sa kanila. Hindi ibinilang ni Jesus ang langit bilang isang lugar na naisin habang tayo ay nawala. Iniwan niya ang mga korte sa langit para sa isang buhay ng kadastaan at insulto, at isang kamatayan ng kahihiyan. Siya na mayaman sa napakahalagang kayamanan ng langit, ay naging mahirap, upang sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay yumaman tayo. Tayo ay tatahakin sa landas na kanyang tinahak. Ang pag-ibig para sa mga kaluluwa kung kanino namatay si Kristo ay nangangahulugan ng pagpapako sa sarili. Siya na isang anak ng Diyos mula ngayon ay dapat tumingin sa kanyang sarili bilang isang kawing sa tanikala na ibinababa upang iligtas ang mundo, kaysa ni Kristo sa kanyang plano ng awa, humayo kasama niya upang hanapin at iligtas ang nawawala. Ang Kristiyano ay laging natatanto na itinalaga niya ang kanyang sarili sa Diyos, at sa pagkatao niya ay dapat niyang ihayag si Kristo sa mundo. Ang pag-aalay ng sarili, ang pakikiramay, ang pag-ibig, na ipinakita sa buhay ni Kristo ay muling lilito sa buhay ng manggagawa para sa Diyos. Ang sinumang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa Ebanghelyo, siya rin ang magliligtas nito. Ang pagkamakasarili ay kamatayan. Walang organ ng katawan ang mabubuhay kung ito ay limitado ang serbisyo nito sa sarili nito. Ang puso, kapag hindi na ipadala ang dugo nito sa kamay at ulo, ay mabilis na mawawalan ng kapangyarihan. Bilang ating dugong buhay, gayon din ang pag-ibig ni Kristo na lumaganap sa bawat bahagi ng kanyang mystical body. Tayo ay mga miyembro ng isa't isa, at ang kaluluwang tumatangging magbahagi ay mamamatay. At, ano ang pakikinabangan ng isang tao, sabi ni Jesus, kung makamtan niya ang buong sanlibutan, at mawala ang kanyang sariling kaluluwa, o ano ang ibibigay ng tao bilang kapalit ng kanyang kaluluwa. Sa kabila ng kahirapan at kahihiyan ng kasalukuyan, itinuro niya sa mga alagad ang kanyang pagdating sa kaluwalhatian,
hindi sa karelegan ng makalupang trono, kundi sa kaluwalhatian ng Diyos at ng mga hukbo ng langit. At pagkatapos, sinabi niya, gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Pagkatapos para sa kanilang paghihikayat ay ibinigay niya ang pangako, katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan na nakatayo rito, na hindi makakatikim ng kamatayan, hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao na dumarating sa kanyang kaharian. Ngunit hindi naunawaan ng mga disipulo ang kanyang mga salita. Ang kaluwalhatian ay tila malayo. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa mas malapit na tanawin, ang makalupang buhay ng kahirapan, kahihiyan, at pagdurusa. Dapat bang talikuran ang kanilang maningning na mga inaasahan sa kaharian ng Mesiyas? Hindi ba nila makikita ang kanilang Panginoon na itinaas sa trono ni David? Maaaring si Kristo ay mamuhay ng isang mapagkumbaba, walang tirahan na palaboy, upang hamakin, itakwil, at papatayin. Pinilit ng kalungkutan ang kanilang mga puso, dahil mahal nila ang kanilang guro. Pinipigilan din ng pag-aalinlangan ang kanilang mga isipan, sapagkat tila hindi maunawaan na ang anak ng Diyos ay dapat sumailalim sa gayong malupit na kahihiyan. Sila ay nagtanong kung bakit siya ay kusang pumunta sa Jerusalem upang harapin ang paggamot na sinabi niya sa kanila na siya ay naruroon upang tanggapin. Paano niya ibibigay ang kanyang sarili sa gayong kapalaran, at iiwan sila sa mas malaking kadiliman kaysa doon sa kanilang hinahap bago siya nagpahayag ng kanyang sarili sa kanila? Sa rehiyon ng Caesarea Philippi, si Kristo ay hindi maabot ni Herodes at Caiaphas, ang katwiran ng mga alagad. Wala siyang dapat ikatakot sa puot ng mga Hudyo o sa kapangyarihan ng mga Romano. Bakit hindi magtrabaho doon, na malayo sa mga pariso? Bakit kailangan niyang ibigay ang kanyang sarili sa kamatayan? Kung siya ay mamamatay, paanong ang kanyang kaharian ay itatatag ng napakatatag na ang mga pintuan ng impyerno ay hindi dapat maniglaban dito? Para sa mga alagad ito ay talagang isang misteryo. Naglalakbay pa nga sila ngayon sa baybayin ng dagat ng Galilea patungo sa lungsod kung saan masisira ang lahat ng kanilang pag-asa. Hindi sila ng ahas na tumutol kay Kristo, ngunit nag-usap sila ng magkasama sa mababa, malungkot na tono tungkol sa kung ano ang magiging hinaharap. Kahit sa gitna ng kanilang mga pagtatanong ay kumapit sila sa pag-iisip na ang ilang hindi inaasahang pangyayari ay maaaring makaiwas sa kapahamakan na tila naghihintay sa kanilang Panginoon. Sa gayon sila ay nalungkot at nag-alinlangan, umaasa at natakot, sa loob ng 6 na mahaba, malungkot na araw. Dito nagtatapos ang Kabanata 45. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.